Sino kaya ang regular season MVP ngayong 2025? Sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 2 gabi, nagharap muli sina Nikola Jokic at Shai Gilgeous-Alexander, ang 2 pangunahing kandidato para sa MVP award. Sa pagkakataong ito, nanaig si Jokic matapos pangunahan ang Denver Nuggets sa score na 140-127 na panalo laban sa OKC Thunder. Sa post-game interview ni Nikola Jokic, nagbigay siya ng interesanteng pahayag tungkol sa MVP race. Ito na ang pangatlo o pang-4 na taon niya sa ganitong sitwasyon, kaya hindi daw niya ito makokontrol. Ang masasabi lang niya ay naglalaro daw siya ngayon sa pinakamagandang basketball ng buhay niya. Kung sapat na raw yun ay sapat na. Kung hindi naman daw, ibig sabihin ay mas karapat-dapat ang kalaban na si Shai Gilgeous-Alexander. Hindi kailanman nangangampanya si Jokic para sa MVP award noon, at hindi rin siya gagawa ng kampanya ngayon. Kung mananalo man daw siya ng kanyang ika-4 na MVP award, malaking karangalan ito para sa kanya. Pero hindi rin naman siya mababalisa kung matalo siya kay Gilgeous-Alexander ngayong taon. Kahit hindi ito ang kanyang pangunahing inaalala, hindi maikakaila na lumakas ang kanyang tsansa sa MVP race matapos tambakan sa huling laro ang OKC Thunder. Sa naturang laro, nagpakitang gila si Jokic na may 35 points, 18 rebounds, 8 assists at 1 block. Hindi siya nagminti sa second half at tumira ng perpektong 5 out of 5 sa fourth quarter, kung saan tuluyang kinontrol ng Nuggets ang laro. Tunay ngang nilalaro ni Jokic ang pinakamagandang basketball ng kanyang buhay. Sa 2024-2025 NBA season, nag-a-average ito ng 28.9 points, 13 rebounds, 10.5 assists, 1.80 steals at 0.7 blocks per game, habang may napakataas na shooting efficiency na 57.7% mula sa field at 43% mula sa 3-point range. Sa huling 3 laro, nagtala si Jokic ng suma total na 90 points, 50 rebounds at 30 assists. Ika-4 na beses na niyang nagawa ito sa kanyang karera at wala pang ibang manlalaro sa kasaysayan ng NBA ang nakagawa nito. Kung sa ibang taon, siguradong MVP na agad ang isang manlalaro na may ganyang stats. Pero sa ngayon, hindi pa rin si Jokic ang paborito. Nangunguna si Shai Gilgeous-Alexander sa MVP race dahil bukod sa kanyang 32.7 points, 5.1 rebounds at 6.2 assists per game, hawak din ng OKC ang 53-12 record, ang pinakamagandang win-loss record sa Western Conference. Sa kanilang huling laban, nagtala si Gilgeous-Alexander ng 25 points, 3 rebounds, 7 assists, 1 steal at 2 blocks. Ngunit natalo ang kanyang kupunan. Gayunpaman, sa naunang laban nila noong linggo, umiskor siya ng 40 points upang pangunahan ang Thunder sa panalo laban sa Denver Nuggets. Kung nanalo lang din siya sa rematch, malamang ay tuluyan ng naisara ang MVP race. Matapos ang laro, tinanong din ang Nuggets head coach na si Michael Malone kung ito na ba ang pinakamagandang season ni Jokic. Ayon sa kanya, habang papalapit ang pagtatapos ng season, tiyak na mas titindi pa ang usapan tungkol sa MVP. Wala daw dudang si Shai Gilgeous-Alexander ay isang napakagaling na manlalaro, at kung manalo siya ng kanyang unang MVP ay karapat-dapat siya. Pero ganito lang daw yan, kung hindi mo alam na 3 beses nang nanalo ng MVP si Jokic at makita mong may isang player na nag-a-average ng triple-double, 10 beses mo siyang iboboto bilang MVP. Kung hindi mo daw yun gagawin ay ewan ko na lang daw sa'yo. Matapos manalo si Jokic ng 3 MVP award, posibleng hindi na siya kasing paborito ngayon. Kung hindi pa siya nanalo ng MVP dati, malamang siya na ang frontrunner ngayon. Pero sa uli, hindi rin dapat maliitin ang nagawa ni SGA ngayong season. Matibay siyang kandidato para sa MVP at tila magiging dikit ang labanan hanggang sa dulo ng season. Para sa inyo mga chong, sino kaya ang MVP ngayong 2025? Mag-comment lang sa baba at pag-usapan natin yan. 0 in the first quarter. Now, Strawder to Jokic. Jokic with the float.